Magandang tanghali, bumaba ang bilang mga Pilipino nagsasabing nakaranas ng gutom batay sa 2018 fourth quarter social weather survey. 10.5% o tinatayang nasa 3.4 milyong pamilya ang nagsabing dumaan sila sa involuntary hunger sa nakalipas na 3 buwan. Involuntary hunger ang tawag sa kakulangan ng pagkain. Mas mababa ito ng 2.8 points sa 13.3% o 3.1 milyong pamilya noong September 2018. Dahil dito na itala sa 10.8% ang hunger rate para sa buong taong 2018. Mas mababa ng 1.5 points noong taong 2017 at pinakamababang annual average hunger rate mula noong 2003. Sa Mindanao, 10 puntos ang ibinaba sa hunger rate, 3 puntos sa balance sa Luzon at Visayas, samantalang 1 point sa Metro Manila. Pinag-aaralan na rin ngayon ang Bureau of Internal Revenue o BIR na alisan ng value-added tax ang iba pang mga gamot. Narito ang report ni Rosalie Coz. Natuwa si Mang Rodolfo Almariego, 62 taong gulang, nang mabalitaang exempted na sa value-added tax ang mga gamot para sa mga sakit na diabetes, hypertension at high cholesterol. Si Mang Rodolfo ay may sakit sa puso. 2016 ang sumailalim siya sa isang major heart operation at linggo-linggo nasa 1,000 piso ang nagugugol niya pambili ng gamot na kailangan niyang inumin. Kinukuha niya ang medical expenses sa tinatanggap niyang sahod sa pagiging isang building caretaker. Kahit pa paano, malaking bagay din yun. Yung mababawasan yung pagbili ko ng gamot. Siyempre, medyo mahal din yung iniinom ko dahil ano yun eh. Hindi parang ano siya eh. Mahal din eh. Simula noong Enero 1, bumaba na ang presyo ng mga gamot para sa diabetes, hypertension at high cholesterol dahil exempted na sa Value-Added Tax o VAT sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN Law. Nagbabala naman ang Bureau of Internal Revenue sa mga butika at retailer ng mga naturang gamot na ipatupad ang naturang VAT exemption. Dahil kung hindi, maaaring kasuhan at makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan. Non-compliance with the tax law provision. So if found guilty na hindi tama ang pag-invoice sila, maaari po silang mapatawan ng penalty and may imprisonment po yan na kaakibat na minimum 6 months. Ayon naman sa Department of Health, bukod sa mga gamot na ito, ipinapanukala ring magkaroon ng VAT exemption ang mga gamot para sa sakit na cancer. Marami anyang patient groups at non-government agencies ang humihiling nito. Ang strong clamor natin ngayon, which we are discussing with an interagency working group, yung gamot para sa cancer. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Bibigyan pa ng sapat na panahon ng Manila City Division of Sanitation ang mga commercial establishment sa lungsod na walang treatment plant na isaayos ang kanilang problema bago patawan ng kaukulang parusa. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Prioridad na linisin ng Manila City Health Department Division of Sanitation ang 4 na malalaking estero sa Maynila bilang bahagi ng rehabilitasyon sa Manila Bay. Kabilang dito ang Estero de Abad na dumadaloy sa pagitan ng mga establishmento, ospital, mall at pamantasan. Ayon sa officer in charge ng Division of Sanitation na si Romeo Halcon, 10% o nasa 70 sa mahigit 700 commercial establishments ang walang treatment plants. Ayon pa kay Halcon, may mga government institutions din sa Maynila ang walang treatment plant. Database namin is about 936 commercial establishments. We have already identified several mall and then government institutions and then we have already identified commercial establishments, condominiums. Binibigyan na anya ng local government unit ang mga naturang establishmento ng panahon na kumpletuhin ang requirements at pagtatayo ng water treatment plants bago matapos ang kalagitnaan ng taon. Ayon pa kay Halcon, may mga gusali at establishmento rin ang mga may water treatment facilities ngunit hindi gumagana. Katwiran anya ng mga ito, kailangan lang ayusin.
Sinimula na rin ng LGU ng Maynila na kausapin at paliwanagan ang mga pamilya ng mga informal settlers na maaapektuhan ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Nakipag-ugnayan na rin ang LGU ng Maynila sa LGU ng Cavite para sa relokasyon ng tinatayang 11,000 families ng informal settlers sa lungsod. What was given yesterday is about 11,000 informal settler families that will be affected by the relocation. For the city of Manila, our receiving LGU is Tansa Cavite and Naik. Yeah, yesterday was discussed, it was Naik Cavite who offered their city or the area for relocation site. Tinitiyak din ng City Division of Sanitation na wala silang bibigyan ng exemption sa mga establishmento at mga institusyon ng pamahalaan na patawan ng multa kapag napatunayang hindi talaga nila gagawa ng paraan na maayos ang kanilang water treatment plants. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Isinusulong ng Department of Education o DepEd na huwag nang gawing evacuation center sa mga pampublikong paaralan upang hindi na maantala ang pag-aaral ng mga kabataan tuwing may kalamidad. Panawagan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan, magtayo na lang sila ng sarili nilang evacuation centers. Narito ang report ni Eileen Cerudo. Nais ng Department of Education o DepEd na maipagpatuloy ng mga kabataan ng kanilang pag-aaral kahit na may mga nararanasang kalamidad. Kaya ipinanukala ng DepEd na wag nang gawing evacuation centers ang mga paaralan sa bansa. Nakapaloob ito sa Comprehensive School Safety o CSS project na opisyal na inulunsad sa Pasig City. It also stands on its position that public schools are not to be used as evacuation centers in order to ensure the continuity of education even in the worst calamity situation. Ayon sa DepEd, mula 2016 hanggang 2018, halos 44,000 paaralan ang naapektuhan ng kalamidad. Higit 39,000 ang nasalanta ng bagyo at higit 21,000 naman ang niyanig ng lindol. 17,937 sa mga paaralang ito ay ginagamit bilang evacuation centers. May ikipag-usap din ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan na magtayo ng sarili nilang evacuation centers upang doon pansamantalang manatili ang mga inilikas na residente sa panahon ng kalamidad. DepEd has the support of the President that the local government units must build separate evacuation centers and avoid using the schools as such. Katuwang ang ilang non-government organizations, sinimulan din nila ang mga programa gaya ng relocation ng mga paaralan, psychological first aid, trainings at mobile apps upang maging handa ang mga paaralan sa mga darating na kalamidad. Yung information system, makakalap niya ang datos sa mga eskwelahan kung ano ang state of safety in the schools and actually guide the schools in terms of planning. Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Magsasagawa ng mock election sa ilang mga lugar sa bansa ang Commission on Elections sa Sabado, January 19. Layunin nito na matiyak na magiging maayos ang pagdaraos ng May 13 midterm elections. At mula sa COMELEC, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Sabado, January 19, magsasagawa ang Commission on Elections ng mock elections sa 60 piling lugar sa bansa. At ito ay layon nga ng mock elections ay upang matiyak na magiging maayos ang isasagawang automated election system sa darating na May 13 midterm elections. Isasagawa ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa 57 polling places lugar sa National Capital Region. May tig-100 registered voters ang susubok na bumoto sa pamamagitan ng Automated Election System o AES. Alas 6 naman ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ang mock elections sa 3 piling mga barangay. Kabilang na dyan ang Barangay Bahay Toro sa Quezon City, Barangay Pinagbuhatan sa Pasig City at Barangay 669 sa Maynila. Aabutin ito ng gabi floor dahil actual na bilang ng registered voters ang lalahok sa mock
elections sa 3 malalaking lugar. May tig-4 na lugar naman sa Luzon at Visayas at 10 area sa Mindanao naman ang magsasagawa rin ng mock elections sa araw din ng Sabado. Ipinakita kanina floor ng Commission on Elections kung paano gagana ang mga vote counting machines at maging ang proseso ng pagboto ng mga botante. Sa mga lugar na gagamit ang Voter Registration Verification System o VRVS machines, dito unang lalapit ang mga botante upang maberipika ang kanilang impormasyon. May 35,000 units na ipapakalat sa lahat ng polling precincts sa National Capital Region at ilang piling lugar sa Visayas at Mindanao. Floor, kapag naberipika ang kanilang impormasyon o yung impormasyon ng isang botante, bibigyan sila ng dummy ballots upang simulan na ang kanilang pagboto. Pinapayuhan ang mga botante na full shade ang gawin sa pagpili ng kanilang mga ibobotong kandidato. Ipapasok ito sa vote counting machines o ang mga nagamit na dummy ballots pagkatapos nilang bumoto at saka maglalabas ng voters receipt ang vote counting machines. Floor, pagkatapos bumoto ng mga botante na lalahok na sa mock elections ay maglalabas naman ng 8 election returns ang vote counting machines after nga ng mock elections. Tsaka rin ipapakita ang transmission ng lahat ng mga boto sa isasagawang mock elections. Lahat ng ito, Floor, ang sasagawang mock elections ay layon upang ipakita sa publiko ang transparency ng automated election system na gagamitin nga sa darating na May 13 midterm elections. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa COMELEC. Idineklara ang special non-working day ni Pangulong Rodrigo Duterte ang January 21, 2019 sa ARMM, Isabela, Basilan at Cotabato City upang bigyang daan ang pagdaraos ng plebisito sa Bangsamoro Basic Law. Mula sa Malacanang, nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Floor. Sa bisa ng Proclamation number 646, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Special Non-Working Day ang January 21, 2019, araw ng Lunes sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, Isabela City, Basilan at Cotabato City. Ito ay upang bigyang daan ng mga residente sa mga naturang lugar na makaboto para sa plebisitong isasagawa kaugnay ng Bangsamoro Basic Law. Pinirmahan ng Executive Secretary Salvador Medaldea ang Proclamation number 646 noong January 10, 2019. Samantala, bukas ay nakatakdang magtungo sa Cotabato City si Pangulong Duterte para makibahagi sa isang malaking rally at hikayatin ng publikong suportahan ng DDL. Naniniwala ang Malacanang na malaki ang magagawa ng boses ng Pangulo upang makumbinsihing pagtibayin ng DDL na pinaniniwala ang magbibigay daan sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Gayunman, pagtitiyak ng pamahalaan, igagalang nito anuman ang maging desisyon ng taong bayan. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Isinusulong ng National Youth Commission ang pagtatatag ng Department of Youth Affairs na naglalayong palakasin at gawing prioridad ang mga programa para sa kapakanan ng mga kabataan. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Yes, maganda tanghali sa iyo, Flor. Bilang bagong talagang commissioner ng National Youth Commission, nais ni Assistant Secretary Victor Del Rosario na bumuo ng Department of Youth Affairs. Layo nito na magkaroon ng sariling departamento ang mga kabataan upang mas mabigyan aniya ng pansin ang mga pangangailangan at problema ng mga kabataang Pilipino. Ikinuwento ni Commissioner Del Rosario na sa kanyang pagbisita sa iba't ibang parte ng bansa, nabatid niya na malaki ang pangangailangan na maamyandahan ang Republic Act 8044 o ang Youth in Nation Building Act. Aniya, sa ilalim ng naturang batas, napakalimitado ng kapangyarihan ng NYC kung saan ang tanging mandato lamang nito ay hanggang sa policy making at coordination lamang. Nais ng NYC na mabigyan sila ng kapangyarihan na bumuo at makapagpatupad ng mga proyekto at programa para sa kapakanan ng mga kabataan. Ilan sa kanilang ipinapanukalang mangyari ay mailipat sa National Youth Commission ang pamamahala sa sangguniang kabataan na kasalukuyang nakapailalim sa pangangasiwa ng Department of the Interior and Local Government. Inilahad rin ito na kulang ang kanilang mga tauhan kung saan umaabot lamang sa 73 ang kanilang organic personnel at 6 lamang ang kanilang cluster offices na nagsisilbi sa higit 30 milyong populasyon ng mga kabataang Pilipino. Nanawagan si Commissioner Del Rosario sa mga tatakbong mga politiko sa darating na eleksyon na bigyang prioridad ang pag-amyenda sa batas upang mas mapalawak at mapalakas pa ang kapangyarihan ng NYC. Floor?
Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Muling pinabulaanan ng Philippine National Police o PNP ang red tagging sa ilang progresibong grupo sa bansa. Narito ang report ni Leia Ilagan. Itinanggi ng PNP na nagsasagawa sila ng red tagging sa mga progresibong grupo. Ito ay sa gitna ng alegasyon ng mga makakaliwang grupo na binabansagan ng PNP na communist terrorist ang sinumang kontra sa pamahalaan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Chief Superintendent Benigno Durana Jr., si Communist Party of the Philippines o CPP Founding Chairman Joe Masison ang nag-red tag sa mga grupong bayan, Kilusang Mayo 1, Gabriela, LFS, ACT, at Kadena bilang mga front organizations ng Kilusang Komunista. Personal declaration of former rebel leaders, we're saying that there are actually agitation and radicalization being made by front organization of the CPP-NPA directed against the student. Nilinaw din ni Durana na hindi harassment ang ginagawang panghihingi ng PNP ng mga pangalan at identification cards ng mga residente sa ilang barangay sa Metro Manila. Bahagi aniya ng trabaho ng mga pulis na protektahan ang estado sa mga kalaban nito. Even the Data Privacy Act of 2012 authorizes some provision of Section 5 Rule 2, Paragraph B, no? Authorizes these security forces, the statutory and constitutionally mandated authority like the law enforcement agency to gather personal information in furtherance of their mandate under the Constitution. Kung meron man aniyang intelligence gathering ang PNP, ito ay para pangalagaan ang seguridad ng mga mamamayan. Ang nagreklamo lang naman po dito yung mga may balak na gumawa ng masama eh. No? But the rest of the Filipino people, the majority of our citizens would want the security forces, the state to protect their interests, to protect them from infiltration of the enemies of the state. Nauna nang naibalita na may mga pulis na nagtungo sa Santa Mesa, Manila upang humingi ng personal na detalye sa mga residente doon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Naghain ng petisyon sa Court of Appeals ang ACT Teachers Party List upang hilingin na ipatigil ang anilay profiling ng Philippine National Police sa mga guro. Mula sa Maynila, nasa telepono si May Bermudez para sa detalye ng balita. Yes, May. Floor, hiniling ng ACT Teachers Party List sa Court of Appeals o CA na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at tuluyan ng ipatigil ang isinasagawang profiling ng Philippine National Police o PNP sa mga guro. Patuloy kasi ang pagsasagawa ngayon ng mga pulis ng profiling upang alamin kung sino-sino ang mga guro na miyembro ng New People's Army o NPA. Sa 37 pahinang petisyon ng grupo, iginiit ng mga ito na unconstitutional at illegal ang pagsasagawa ng nasabing profiling dahil nilalabag umano nito ang karapatang pantao, freedom of association and assembly, freedom of expression, privacy at labor. Ayon sa ACT, ngayon ay may takot na sila sa kanilang seguridad at privacy lalo pat may banta na raw ng harassment sa kanilang mga opisyal. Nakiisa na rin ang National Union of People's Lawyers o NUPL sa labang ito na patuloy umanong nilalabag ng Administrasyong Duterte. Una nang iginiit ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde na walang nilalabag na karapatan ang kanilang operasyon o profiling. Yan mo ng latest live. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, May Bermudez, nagulat mula sa Maynila.